Bistado ang isang restaurant sa Benguet matapos mapatunayang nagbebenta ito ng iligal na karne ng aso sa mga customers. Agad namang kinasuhan ang may-ari ng kainan. Isang nakakagulat na development sa kontrobersyal na restaurant sa La Trinidad, Benguet. Kinumpirma na ng National Meat Inspection Service o NMIS sa pamamagitan ng DNA testing na aso nga ang karne sa mga pagkaing nabili mula sa establishmento. Sa panayam ng Baguio Herald Express kay Animal Welfare Advocate na si Attorney Amadeo Degay, ipiniliwanag niya kung paano nagsimula ang kaso. Upon entering the restaurant, makikita mo yung menu board at yun nga, isa sa mga nakalista doon is yung spare with rice. Now, among those who eat dog meat, and sa mga establishments serving dog meat and sa mga dog meat traders, ang spare is a parang secret na pangalan ng dish consisting of dog meat. So, I decided to order isang take-out na spare, and I even asked the lady behind the counter kung ito ay dog meat. Sabi niya, yes. Dogs are not food animals. And they, in fact, the Animal Welfare Act of the Philippines punishes, prohibits, and penalizes the butchering of dogs. Palusot ng iba, ang pagkatay ng aso ay bahagi ng isang tradisyon at ritual, pero tutol dito si Attorney Degay. Dahil dito, mahaharap sa patong-patong na kaso ang restaurant owner. I have already filed just today 4 cases against the owner of a restaurant here sa Poblacion Benguet for serving dog meat. So I filed cases for violation of. Ayon naman sa Animal Kingdom Foundation, dapat magsilbing babala ang kasong ito. Anila, bukod sa kalupitan sa mga hayop, may panganib din ito sa kalusugan dahil hindi dumadaan sa tamang inspeksyon ang dog meat. Dog meat trade is not just about animal welfare. It's not just about cruelty to an animal that we consider as family or friend. But the true concern there really is the risk of release contamination. Umaasa rin ang Animal Kingdom Foundation na magiging daan ang kasong ito para mas paigtingin ang pagpapatupad ng batas laban sa iligal na dog meat trade.